Mainit na usapan pa rin ang nakataktang pagbitiw sa pwesto ni Prime Minister Justin Trudeau. At ang ilan sa komunidad, binalikan ang legasiya ng Liberal leader at kung paano ito nakaapekto sa maraming Pilipino sa Canada, sa ulat ni Teresa Radula. Justin Trudeau's legacy is a mixed bag, because he's a polarizing figure. Matapos ang anunsyo ni Prime Minister Justin Trudeau na bababa na siya sa pwesto Lunes, hati ang opinyon ng publiko sa kung anong legasiya ang iiwanan ng pinunong hinulma ang kalagayan ng bansa ng halos isang dekada. I have a grade 2 kid and there's a lunch program for them which it helps a lot. Kinikita mo hindi sasapat. Hindi sasapat sa presyo ng bilihin, sa presyo ng ng apartment rent ngayon. 2013 nang maging leader ng Liberal Party si Trudeau, panahong mapaghamon para sa partidong nooy nasa pangatlong pwesto sa federal government. Itinulak niya ang positibong mensahe na pinaboran ng mga botanteng nakararanas ng voter fatigue sa conservative government at nahalal sa Ottawa noong 2015. Sunny ways, my friends, sunny ways. Unang naupo si Justin Trudeau bilang Prime Minister ng Canada noong 2015. 2 beses nanalo sa re-election at naging isa sa mga pinakamatagal na Prime Ministers ng bansa. Among the positives na maaalala ng ating mga kababayan is yung kanyang mga signature social programs. So kagaya halimbawa yung sa child benefit, yung sa pharmacare, yung dental plan. Yan yung maaalala ng mga tao kasi these are tangible, maaalala nila yan. And also during the pandemic, yung mga nakatanggap ng CERB, maaalala rin nila yan kasi nung time na yun, marami sa ating mga kababayan ang nawalan ng trabaho at nangailangan silang ng pantawid panggastos para sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Kilala rin sa legalization ng recreational marijuana pati carbon tax. Si Trudeau rin ang Prime Minister noong pandemya at unang termino ni dating US President at kasalukuyang President-elect Donald Trump. Mga panahong wala raw kasiguraduhan na ayon kay Batu. Kasi hindi natin alam kung anong gagawin ni Donald Trump ng mga panahon na yon. Kung mag-i-impose ba siya ng taripa, kung anong gagawin niya sa illegal immigration, at kung how it will impact Canada. Ang popularidad ni Trudeau, nakatulong daw maisalba ang reputasyon mula sa mga nagdaang skandal tulad ng We Charity, Aga Khan, akusasyon ng minister sa SNC Lavalin, blackface. Pero 2022, naging pangunahing isipin ng Canadians ang cost of living at pabahay at di na nakabangon pang muli ang popularidad ng leader sa maraming botante. After the pandemic, nagkaroon ng surge ng inflation, which right now has been brought under control. But then it has created lasting impact sa ating mga Canadian. Kasi ang nangyari sa inflation na yan is naging talagang mahirap ang buhay. Naging mahal ang bilihin, naging mahal ang mga pabahay, at ang ating mga sahod hindi masyadong nag-grow. Sa pagbaba sa pwesto sa gabinete ni dating Finance Minister Chrystia Freeland kamakailan, umigting muli ang mga panawagang mag-resign na si Trudeau. You never want to leave politics with your colleagues pressuring you to step down, because that is not a good sign. That's not a positive sign. I mean, look at what happened in the United States. They pressured Joe Biden to step down to allow Kamala Harris to run, and that didn't result in anything positive. Time will tell what his legacy will be, but right now, initially in the moment, the legacy is not a positive one. Teresa Redula, Omni News, Toronto.